Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay sinultihan kinadman sa Latin na lingua nagingon, non potest esse diuturnum, cui non subist veritas. Huwag pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Maigsoon, nagdapit kami kaninyo ng atong tulumanon, nga atong ang katinawan sa pagtuod ni sa Cebu Catholic Television Network na makita ta sa live streaming sa mga nasod mabut sa atong pasundayan. Salamat ta sa atong magagahom nga Diyos nga nagpahigayon kanato nining tulumanon nga magabutiag siyang kamatuoran. Salamat ta sa atong kadagkuan simbahan si Pope Francis, usa ka matinabangon og naigugmas kalinaw, naigugmas sa mga kabus, Pope Francis. Pasalamat sa ta sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma. Daga mga kaugdahan, kalagnon, lawasnon o katilingbanon nga iyang gihimo sa Archdiocese of Cebu. Atong Arsobispo si Arsobispo Jose Serapia Palma. O niya sa mga kaobispuhan nga abag niya si Bishop Medifil Bilyones nga naila siyang kaligdong o pagkamalamon sa mga matulunanon niyang mga homilies o mga wali. Bansad si Bishop Antonio Ranyola, yang retired bishop si Emilio Bataclan. O gatong nyugbo sa mga pare sa monasteryo, seminaryo, mga misyonero, o sa mga pare sa parokya nga mo'y gibutang sa Ginoo sa frontline alang sa pagatiman sa makalag sa nagkalalayang purok, sityo, balangay, barangay, o mga kalungsuran o syudad. Atong saludo silang makanunayon nga pagatiman sa kalag kay mo na ilang pasyon, mo na ilang kinabuhi, like Christ. O gato sang pasalamatan si Brad Dudong Limso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, CCTN. Siya ay nagsugod o iyang gihimong tanan niya ang pakigbisog, lakip na ang katigayunan niya para makasustener sa panwildo, sa mga kawani, sa energy, electric bills, uban pa. Dayon si Brad Dudong sa iyang Ministry of Healing, pagpambit sa mga pulong sa Ginoo, renewal, pinagi sa seminar, ang Oasis of Love Community. O kadawat siya pasidungog sa dupapa ang Pro Ecclesia et Pontifici. Pro Ecclesia et Pontifici. That's the pronunciation. O niya sa atong mga kaubanan karon nga nagtuon sad sa atong mga Catholic apologetics, Catholic theology, o sa history of the church. Niya itong paminawan pag-una si Carlo Badinas, usa sa mga sharer sa
Catholic Charismatic sa youth groups. Niya si Brad Carlo Badenas. Mayong hapon kanimo Brad Sok o mayong hapon sa atong mga suking tigtanaw sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47. Brad Sok, sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings na mo ang among kuraparuko kaniadto si Father Anthony Murillo. Mayong pagtan-aw nimo dia Father og labi na ni Brad Michael Cabunilas og labi na ni Brad Mario Agbo. Maayong pagtan-aw o kanimo Sister Susie Pulvera, maayong pagtan-aw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin aning misa. Kay gibalik-balik sa atong mga kaigsuonan na mga protestante Brad Sok, nga wala na nakinahanglan na ang misa o kanang paghalad sa atong pari Brad Sok, matag adlaw. Wala na din na kinahanglan na Brad Sok. Kay matud pa nila Brad Sok sa Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 10 nga to sa 11, nag-ingon ni Brad Sok, tungod kay gituman ni Hesus Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nahiluan kitang tanan sa sala pinagis paghalad sa iyang kagalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Matud pa diri Brad Sok nga kadtong mga halad nga gipanghalad sa mga pari matag adlaw, wala na ditoy kapuslanan kay dili ni makawagtang sa sala. Kay ang bugtong nagbuhat lang ana Brad Sok si Kristo, makausa og alang nanista ng panahon. Ang pangutana Brad Sok, ngano kitang mga Katoliko Brad Sok, sige pa man taghalad anang mga panahon sa misa Brad Sok, sige pa maghalad ang atong pari ana Brad Sok. Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Usa ka dakong butang malagmit ilang gibiyaan o nalimtan kanang nasa Ebanghelyo ng Yasin San Lucas o Luhan 22 tudling 19. Luhan 22 tudling 19. O sa San Mateo 26 versikulo 26 ngatos 27. Nga human si Jesus makahimog taas nga wali, mihunong mo siya. O ang iyang paghunong, mikuha sa paan, tubangan siya mga tinunan niya itong katapusang panihapon. O nagampo siya. Gihimo niya ang holy consecration. O mingon siya sa mga apostoles, at sipiti it mandukate, omnes in hoc est inim corpus meum. Ningon si Jesus sa pinulungang linatin, kuha kaon kamo nini kay kini mo akong lawas. This is my body. Kunya sa samang paagi mingon siya, hic est calix sanguinis mei, it nubi it aeterni testamenti, promultis iponditor, it remissionem peccatorum. Kuha siya sa kalis, mga kinimong kalis sa Bagong Testamento, sa kong dugo na walay katapusan, giula alang kaninyo pagpasaylos mga sala. Huwag ang buong ni Jesus nga di malintan sa mga apostoles, ang pingon niya, do this in commemoration of me. Buhatan ninyo kinis paghandom kanako. O niya, kaya ang mga apostoles masinulundon man, makita na to ang buhat 42-46 nga kada adlaw ang mga apostoles gilang mga tinunan musulod sa templo sa templo sa Jerusalem. O kang ilang mga tinunan nagsugod sa nagsunod kanila sa pagwali, pagpahinumdum sa mga balaang pung sa kaluwasan. Lipay ang mga tao. Nya nag-andam sila sa mga kaigsunan nga arang pagabutang nga kadtong mga subrasan panghatag sa mga kabus nga wa gyud tao'y kahimuan. O niya gitapos sa pagtipik-tipik sa tinapay. O nagaon sila nabusog, naghimaya ang ilang kasing-kasing. Wa mingon nabusog sa tiyan, meaning that was Holy Communion. Kalawat. Nganong kada adlaw man, nganong gidumdum mas mga apostoles ang sugo nga ipabuhat kini matud pa ni Jesus. Nganong kada adlaw man kay mga apostoles nagbasa sa Biblia, kasulatan sa daang tugon.
ang Malakias 1:11. Nayon ang Dios nga kay gikan sa pagsubang hangtod sa pagsawop sa adlaw, may usa ka halad nga labing putli nga mahimong dako ang ngalan sa Ginoo taliwala sa mga hentil. Labing putli nga halad. Sa may buot niya ito'y pasabot nga halad. Aron pag-distinguish sa gisgutan ni Carlo nga dunay halad nga gipahunong. Ang dugo sa mga hayop, karnero, baka o kanding. Namatod pa ni Jesus, dili gyud kini makapasaylo sa sala. Pero giandaman mo ako ulangit ng amahan. Sa labing putli nga halad, nga mao nga kong lawas. Mana nga, may dumduman na nga, gipadumdum o gipaybaw o gisugo sa Ginoo, himuon na kadadlaw. And the apostle is imbued with love for Christ and the power of the Holy Spirit. The apostles did this practice and sacrament every day kada adlaw. Wala kadtong ingon nga gitapos na, ipahunong na, mao to ang halad nga gigamit sa mga paring Judaismo, ang dugo sa karnero, baka o kanding. Unya kadtong dugoon nga halad ni Kristo kausa man to. Mo to ipasabot nga nakahalad sa makausa. Ug anay lain. Kadtong bloody sacrifice of Christ on the cross. Pero ang commemoration, ang paghandom, padayon kada adlaw. O mingon si Jesus nga ang akong mga pulong tinuod kayo. Kinsa tong mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, dunay kinabuhing dayon. Siya mupuyo kanako, ako mupuyo kaniya. O kanang tawhana dunay kinabuhing walay katapusan. Banhawon ko sa katapusan ng adlaw. Bisag usaon naghubad, lubag o inat, muhog yun diya sa kasaan nga dili mapakyas. Matod pa ni Jesus, gawas kung kamo makakaon sa kong unod, wa kamo'y kinabuhi diya kaninyo. Mana that's very serious legacy of Christ given to the church. And through the apostles, and through the apostolic mandate, the priesthood of Christ. Mana nga, wala masabti sa itong mga igsuon, nagkunahuna silang ipahunong, o gihunong na yun. Di na tinuod. Gipadayo na hangtod sa pagkatapos sa kapanahonan, ang santos nga misa nga kada adlaw, gikas pagsubang, hangtod sa pagsawop sa adlaw. You cannot find any religion that does that every day, the holy sacrifice, and that is the Mass, only in the Catholic Church. Muna mga igsoon ng atong katubag sa may putana ni Carlo Badenas, may tungod sa pagtuo nga gipahunong na ang halad sakripisyo ni Kristo. The bloody sacrifice, yes, but the commemoration continues as Christ commands, do this in commemoration of me. Pahandom yun, pahimog yun. Wala na ko na natong panulundon kay sa tanang mga pulong sa Ginoo muning gisara niya ang kaon sa kong unod, inom sa kong dugo, may kinabuhing dayon, may kaluwasan. Banhaon ko sa katapusan ng adlaw. Salamat Carlos imong may pangutana. O niya man si Brad Edwin Paraguso sa Catholic Lay Minister sa Minglanilla, Catholic Faith Defender. Kanunay siya siyang nagtuon sa Sagrada Scriptura o sa mga basahon sa atong pagtuo. Niya si Brad Edwin Paraguso. Maing hapon, Brad Sok. O sa dili pa ko mangutana, Brad Sok, akong itimbaya o maing paglantaw diha sa kuang pamilya, Brad Sok, diha sa Tungkop Minglanilla, kung asawa si Sara Fernandez Paraguso, among tulog anak karon maglantaw karon si Angelo, si Anthony ug si Arnold, uban sa iyang amigo nga si Daniel. Amo sang timbayahon, Brad Sok, ang ako ang mga pari karon diha nga diin nagserbisyo tas maong parokya sa Putli kasing ni Maria, team pastor, panguluhan ni Father Joey Danao, ni Roy Bukag, Father Roy Bukag, Father Lorito Humawas ug ni Father Kim Galong ug labi na gyud sa suod nako nga pare nga si Father Eric Ikong, maayong paglantaw niyo diha, Father. Akong pangutana, Brad Sok, mahitungod niya atong amuang atong amigo nga usa sa Badista, Brad Sok, nga mga simana lang kami nga nagpambitay, mahitungod ani gihapong larawan, Brad Sok. Kining larawan, Brad Sok, matud pa nila
dako kay sa nato ani nga paghimo nato larawon pagsimba. Kay gani kuno Brad Sok sa karaan bag-ong tugon. Gipahimanglo na ni sa tong Ginoong Kristo diya San Mateo kapitulo 4 bersikulo 10 nga din gihaylo siya siyawa. Tingon si Kristo nga wala kay laing simbahon kundi ang Dios lamang. Mao ni Brad Sok nga ilahang usa sa teksto nga ilang gi among gi ka kuan sharing ug diha sad sa mo gyapon Brad Sok diri sa Exodo 20 bersikulo 4 nga nag-ingon diri sa karaan tugon nga ang Dios nagdili pagbuhat ug ngalilok larawan sa bisan unsang butang. Sang unsa kuno Brad Sok sa ato pa absoluto kuno ni kay bisan unsa man alang kanimo nga dili ka magbuhat og usa ka larawan linilok sa bisan unsang dagway sa unsang butang nga naa sa langit kun ilalom sa yuta kun atua sa tubig ug ilalom sa yuta. Exodo 20 bersikulo 4. Sa Deuteronomio kapitulo 4 Brad Sok bersikulo sa 16 nag-ingon sad gidili usab ang dagway sa lalaki ug babae ug dili kamo magbuhat sa lilok larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki kun babae. Gidili gudi ay ingon siya absoluto ginabrad. Wa gyud mabasa kay absoluto man. Nya sa San Juan kapitulo 4 bersikulo 24 kay ang Dios espiritu man. Espiritu Brad Sok. Ug ang San Lucas 24:39 nag-ingon diha nga ug ang espiritu walay bukog. Why bukog Brad Sok? Adili di kuno absoluto mga kuno Brad Sok nga dili ko dako kayong sa usayop ang atong paghimo anang mga larawan. Palihog og tubag ani Brad Sok. Doon ay panultihon nga unum exemplum non est omnia. One line of the Bible does not comprise all. Nga usa ka linya, usa ka paragraphs Biblia dili na mo kinatibukan. Muna nga daghan o kayo katarungan nga sayon kay makita nato ang ingno nato kakulangan sa divine reason o kakulangan sa divina sapiencia nga mao nang kinaadman nga gikas balang kasulatan. Dili man na tinuod nga tanang larawan gidili sa Dios o tanang paghimog larawan sala. Dili man na tinuod. Una, kung basaw na to ang Deuteronomio 32:4, nag-ingon, ang atong Diyos sa ka-Diyos, siya nag-ingon, ang akong mga lakang, akong mga paagi, hingpit. Ug ako Diyos, dili ko makasala. Ako Diyos, nga kanunay nagahimog, nagsugo sa pagkamatarong. Muna itong fondasyon, ang Diyos dili makasala. Muna kanang paingon nila nga paghimog larawan sala, buot nila ipasabot nga Ginoo nakasala. Nga naman, kanagsugo man Ginoo paghimog larawan. Larawan sa kirubin, larawan sa balaan, o gay balaan nga tao man, doon ay larawan sa balaan nga lalaki. Hugasam na ito mabasa sa Biblia. Dini sa Exodus 25, versikulo 28 nga to sa unahan, mingon ng Diyos, Moises, maghimo kag larawang, magpahimo kag larawang sinalsal ug linilog. Pinagi sa ulay mulawan. O ibutang na nimong duha ka larawas kirubin, masikakilid sa altar, kay naa ko diha. And I will put my presence in these images of cherubim. Akong ibutang akong presensya, nining larawan sa cherubim. Uno Chronicas 3:6. Sa kaduhang libro sa mga hari, 23, 16, 19, gisugo sa Diyos si Hari Usa, paggupok, paglumpak, pagdugmok sa tanang mga larawan. Ngayang makita. Pero pag-abot niya sa syudad, nakakita siya usa ka dakong monumento. Unang utana ang Hari whose monument is this. Kinsa maning monumento. Ang mga tao nito bag mahal nga hari, monumento na sa tao nga balaan. So, monument of a man, holy man from Judea. Masay poong sari, ayaw nagdugmukaw anay labot. So, sapiencia vera distinguish the truth and the fallacy. The true science, knowledge, distinguishes what is truth and what is fallacy.
Ang hari nagkaantigo. Nga kanang larawan o monumento sa balaan nga tao ayaw nagdugmuka wa na ilabot. Nya di lang diha sa karsada nakita sa templo na sa libro ni Ezekiel, Uluhan 41, 18-22. Sulod sa templo sa Diyos na mga larawan. Larawan sa kerubin, larawan sa dagway sa tao, o larawan kinulit sa dagway sa kaliyon. Purposely, they made that statue or carved image of the lion. Ngano kay sa pinadayag 5, Kapitulo 5, versikulo 5-8, ang leon sa Huda, mao si Kristo. So, nailarawan ni Kristo in the emblemism way. Pinagig emblem or ino na to sama sa kining ehemplo. Larawan sa leon, larawan sa tao, malaan na sa balay sa Diyos. Niya masuko bang Ginoo kung hilabtan ang iyang mga kinulit nga larawan? Niya sa Salmo 74, 4-9. Salmo 74, versikulo 4-9. Mingon ang Diyos, ang akong makaaway mo sulod sa akong templo, magdag, masog, martilyo, dugmukon nila nga akong makinulit nga larawan, sunugon nila nga akong balaan nga simbolo. Kaaway ko sila. They are my enemies. Kadto dayong mga tao nga nagdag masog martilyo, they brought the hammer and they destroy my graven images. They burn my holy symbols. They are my enemies. Ingon ang Ginoo. Nga kadto nagasunog, nagadugmok siyang mga larawan nga kinulit, sila akong kaaway. So that is fallacy to say nga tanang larawan niya siyawa. Kaya naman tayo mabasa nga, ang Diyos miangkon nga katong larawan sa kirubin, nga gipahimo, dili to Diyos sa Diyos. So, tingin sa kaybaw, niya ng butanga, niya kanang ang Diyos ra simbahon, tinuon na. Ang Diyos simbahon, usara ka pagsimba nga di nato ikahatag lain. Manang di latria. Adoration. Niya sa Salmos 96, versikulo 4, ang labing dako ug labing hataas nga pagsimba ihatag nato sa Dios lamang. The highest worship we shall render to God alone. Mao na nganlan nato adoration. Pero na ipagsimbang nganlan nato pagpasidungog sa mga santos, veneration. Na sa Daniel 2, 44 ngadto sa 45, 46, o si Hari Nabucodonosor misimba ni Daniel ang balaan nga propeta. Huwag si Daniel wa mo badlong. Kaya sa diyang paglitok ni Nabucodonosor, the homage and honor done by words addressed to him, mingon man si Nabucodonosor, O Daniel, ikaw ang pinialan sa Diyos. Magbutiag sa mga tinago. Simba siya. Wa niya simbaha ingon nga Diyos, kundi ingon nga pinialan nga balaan. So masimba ang balaan, mo nga lang itong veneration. O niya kanang mga larawan nga balaan, kada hatagan siya na itong pagtahon, homage. Niya sa Leviticus 19:30. Reverence my sanctuary. Ihatag ang pagtahod o pagsimba sa akong sanctuaryo. Sa manang sanctuaryo, katong kahon sa Diyos, katong larawan sa kerubin, muna sanctuaryo. Niya, hataga na o dakong pagtahod sa dili adoration, dili veneration, ko dili homage and respect. Nara sa Biblia. O niya katong dili mo pa sidungog, dili mo tahod sa mga sagradong larawan, silutas Ginoo. Nara sa Biblia na 1 Samuel 6:19 o ang mga taga-Betsames. Giilog nila ang tabernakulong dulay larawas kerubin o gila kining gibugal-bugalan, gipasipalahan. 50,000 kapin nangamatay niya doon adlaw. Nahimong epidemic. So, dili gustong Ginoo nga iyang sagradong larawan, sagradong butang,
pasipalahan. Manasakto ang Katoliko kay doon ay category of worship. The latria, that is for God alone, the adoration. Iya ka na atong veneration of the saints, atong homage and respect for the images of the saints. Nanas Biblia. Wa lang nila ibasahin. O sa sayon na kayo pagpasipala sa butang nga wa nato basabti. Muna ito tubag sa may pangutana ni Brad Edwin Paragoso sa putling kasing-kasing ni Maria Pares sa Minglanilia. Niya balik ta ni Brad Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok o handos ng kos pangutana Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok bahin ni ning gihisgutan sa mga saksi ni Jehovah Brad Sok sa ilang libro. Ang title nilang libro Brad Sok, Ikaw Mabuhi na Walay Katapusan sa Paraiso sa Yuta. Sa pahina 171 Brad Sok, ang title ni Pagkabanhaw alang kang kinsa og diin. Matud pa nila Brad Sok nga ang pagkabanhaw Brad Sok wala magpasabot nga madawat ni ngadto sa tanan. Giingon din ni Brad Sok, kini wala magpasabot nga ang tanan makadawat sa pagkabanhaw. Ginapakita sa Biblia si Judas Iscariote kinsang miluib kang Hesus. Dili banhawon tungod sa iyang tinuyong pagkadautan. Si Judas gitawag anak sa kalaglagan. Dinhi Brad Sok matin-aw kay Brad Sok sa pamahayag sa mga saksi ni Jehovah sa ilang libro nga dili tanan makadawat sa pagkabanhaw. Unya ginganlan pa jud nila diri Brad Sok si Judas Iscariote kinsang miluib kang Hesus dili banhawon tungod sa tinuyo niyang pagluib ni Hesus. Ang akong pangutana Brad Sok, isip ako sa nang ipatulid Brad Sok kini ilang panudlo. Sa Buhat 24 kapitulo 15 Brad Sok, tin-aw man ang Biblia nagtudlo nga tanan banhawon kadtong nangamatay, mga matarong ug dili matarong. Ang akong pangutana Brad Sok, kining ilang giwali Brad Sok nga na silang libro nga si Judas Iscariote dili banhawon tungod sa tinuyo niya nga pagluib ni Kristo. Unsa may ikatubang natuan ni Brad Sok nga si Judas dili na banhawon tungod sa tinuyo nga pagluib ni Kristo. Palihog ko og pagpatinaw ni Brad Sok. Salamat kayo, Brad Carlos, imong may nga pangutana. With due respect sa itong mga higala, Jehovah's Witnesses nga walay pagkabanhaw sa mga dautan. Si Judas Iscariote kay naghimo magitog tinuyo nga pagbudhi, pagtrair, kung pagkatraidor niya sa itong Ginoo. Sumatod pa nila, dili yun banhaw. Mo tayo mabasa sa Biblia nga si Judas Iscariote litra por litra dili banahon sa Ginoo. Pero ang mabasa nato maumpuong ni Kristo. O raba ningon si Kristo mahanaw ang langit ug yuta nga kung puong dili mapakyas. San Mateo 24:35. Sa to pampuong ni Kristo tinuod gina. Yon si may puong ni Jesus. Ningon si Jesus Mateo 5:28. Mabot ang panahon na madungog ang sipang siyagit sa mga trumpeta o pag-anak sa Diyos. Manaog, banhawon ang tanan. Ang mga matarong mabanhaw nga to sa kinabuhi, kalipay, mga katapusan, ang mga dautan. Ang mga dautan, banhawon ngadto sa kaulawan ng katapusan. Ang mga dautan. Muna wa mingon si Jesus nga si Judas Iscariote dili banhawon. Tanan nga tao, ang mga matarong banhawon, lawas na kalag, matos langit. Ug ang dautan makasasala nga wa maghinulsol banhawon ngadto sa silot sa kayo way katapusan. Ato na yung mga igsoon nga mga saksi ni Jehovah kanang nindutan sa uban nga magsaksi ni Jehovah. Kaya bahala nang makasa, wa may impyerno. Ang impyerno ang ipasabot sa atong mga igsuon nga saksi ni Jehovah sa Salmos 16:10. Kaya dili mo tugutan o amahan nga madunot ang imong balaan. Dili siya makaangkon sa pagkadunot. Ang buot pasabot nini nga si Kristo dili madunot. Siya dili madunot dito sa Sheol, impyerno. Kaya one of the meanings of Sheol is hell.
one of the meaning sa hell, mo nang lubnganan, the tomb, the underworld. Mo na nga ang impierno sa mga saksi ni Jehova, lubnganan ra. Mamatay ang dautan, wala ipagkabanhaw. That is the punishment or hell for them. Way kayo. Kaya tanawa ng lubnganan, lungkaban ng lubnganan, nabay kayo sa laom. So that is hell, lubnganan. Sakto ba na? Dili na sakto. Kaya kung natin basahon ang Deuteronomio 32:22, bisan sa kahiladman sa Seol, tunay kalayo. So, sabot ka ng Seol nga lubnganan, naasay gipasabot sa Ginoo nga kanang Seol, impierno. Ya dunay kayo. Kay, arang-arang yung paminaw, noon talang, kung ang mga tao dautan nga makasasa, mamatay, madunot, wa sila'y bation nga kasakit. Wa sila'y bation nga pag-antos. Wa sila'y bation sa walay katapusan nga silot sa kayo. Wala. Kay lubnganan naman. Diba? Mararang ng paminaon. Kaya mag-antos tas kayo sa impierno. Kana kung tinuod ug sakto ang mga saksi ni Jehova. Sa Lucas 12:5, si Kristo mutuo ta. Labaw kang bisan kinsa kay di man siya mamaka kay kamatuoran man siya. Dayon si Jesus kadluki siya nga ang Dios nga human mo patay. Makatambok sa impierno. So after death, after that God pronounces death, then katong iyang kalag mo makaandam dautan moadto sa impierno. So mo na sulti ni Jesus, ayaw kadluki ang makapatay sa lawas, dili makapatay sa kalag. Kadluki siya, Diyos, nga makalaglag sa kalag ug lawas didto sa impierno. Pinadayag 20 versikulo 10, ang mananap nga mapintas, makakong manalagna ug ang mga dautan, itambog sa linaw si kalayo, mag-antos walay katapusan. Pinadayag uluhan 22:10. So mo nang subok kay ta nga ang usak ka sayop, dakong sayop, mao nay ginikanan nga daghang uban sayop sad. So palihog lang nga ang atong tuhuan mao Ginoo. Dili ta mo ingon nato kining mo tamay sa mga saksi ni Jehova nga wa lang makakita nining bahina sa Biblia, pero dili ta mutuo kanila. Labaw na tuntuan ang pulong si Dios. Greeting nako sa atong mga amigo nila ni Brad Adam Amper, Catholic Faith Defender, President sa atong Archdiocese of Cebu. Sila si Brad Jeffrey Caliosa, Brad George Torrefil, Brad Efren de la Peña, Brad Isaal, o uban pa na ito magkauban. Nila ni Brad Daniel Sicuyas Minglanilla, Brad Florix Rubia, o uban pa ito nga naman. Sa pagkakaroon, naihinungdanon kay paibawang atong lantaon, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus.
Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan. Ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kanatong tanan. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. May isunbalik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko. Nel bulitum ni si precognito mato pa sa Latina lingua. Kung wa tay kasayuran sa atong tinuhuan, wa sa tay katarungan sa pagbansay sa maong kaluwasan. May ison, matong paminawan dayon si Brad Carlo Badenas. Ano, man na si Carlo? Si Brad, balik na to si Brad Edwin Paragoso. May hapon pagbalik Brad Sok, og sa dili pa ko mangutana Brad Sok, ako daing pahinumduman ng atong mga among kaubanan sa Wisos of Love nga ugma prayer meeting na to online. Ya. Labi na kato kung batch 54 o labi na bisag dili maka dili Oasis of Love ato gihapong gihangyo Brad Sok nga mutambong sa online prayer meeting sa atong Channel 47 niya. Ako sang timbaya diha sa akong igsuon diha sa Guba, Santo Niño. Ay, atong si Ipde diha si Brad, sila si Joel Bakiran o si Brad Angkahas. May paglantaw nyo diha Brad o may hapon nyo diha. Ari ko ikaduhang pangutana Brad Sok, mahitungod aning paghimo og santos Brad Sok nga atong simbahan taas kay proseso ang paghimo og santos nya dunay mga stage nya dayon una pa mohatag og desisyon og santos bagyod ang usa ka tawo nga diin gi namatay nga diha laban sa iyang pagtuo. Pero ang question ani Brad Sok sa mga dili na to Katoliko nga akong nadungog nga kini kunong paghimog santos simbahang Katoliko Brad Sok, pabor lang kuno ni naay kwarta kay mugasto man ang dako man kay gasto muni lang pagsupak
Ya ilan ni gamiton Bradso kini ang atong basahon sa gitawag og Catholic Encyclopedia Volume 2 page 369 nga dunay niabot og 20,000 dolyares ngadto 30,000 dolyares ang gasto Bradso. Ningon sila og mao nang klakiha dili day mo santos ang usa ka tawo nga bisan siya og walay kwarta ipalihog og tubag ani Bradso. Kanang paghimo santos Brad Edwin, kanang word nga paghimo ba mura pag gigama o may kaya ta paghimo niya na. Ang tinuray nga ang pagkasantos mo ay gasa o grasya sa Ginoo. Kung masantos ta tungod kay atong gipamuslan ang gasa sa Ginoo nga mao iyang santos nga grasya. Sa Tito 2:12 dunay duha ka epekto ang grasya sa Dios. Kun manaan nato. Una, may buong ka kay ganahan naman tamutuman sa sugo. Kanang pagsimba kuli kay mga tao manimba oy. Sa simba ko nato sa mga parokya Brad Edwin, kung sayo na, only 20% are going to the church. Meaning 80% are not going to the church. Di ba daghang kay panitas Tabunok Parish Church, Poblasyon Parish Church, Talisay. Pwede naghanang manimba, pero 20% rin na sila. Ang 80 kat mga tao lumulupyo sa Talisay, Katoliko ang manimba. Nga naman kay, labi na magkatanaw kag Salidas TV pagkagabi, gawaldas-waldas na pagkagabi, wata katug sayo, hala, loko gyud dito sa katug. Di ta ganahan mo bangon. Pero tinuod kita na higugmas Ginoo, sayo tag katug. Kung di ta ka sayog mata, andam ta sa tong mga kinahanglan pagkato simbahan. So that is token or sign of love for God. Mao nga ang naas Biblia, yes, Tito 2:12, kung muabot na kayo nimong grasya, may buhong yung ka, kay nindutan yung ka, musimba. That is the sign that you are in the state of grace. Ikaduhag na yung mga tintal-tintal, na yung mga laking kiat kay mata, ikakita sa gwapa, muhanga dahil praise the Lord, may pagkahimo Ginoo. Di ta ko matintal. Una sa mga bati, so praise the Lord, wa ko ka panaway Ginoo, dahil ko ng Diyos. Adi ka sa, no? Pero mulingi, so damag mo ng isakyan na to kay ang driver sa motorsiklo nga itong sakyan, sige maglingi sa gwapa. Wala peligro. Yeah, mauna nga, we need to have the grace of the Lord to become sane. Wala tinuray. Yes, buhat 15:11, nag-ingon nga, waba mo mahibaw, nga ang grasya sa Diyos, makaluwas ka ninyo. Mabitaw nga, nalimot tinglitan nga, our connection with the source, the spring or the source of grace is Christ. Kinahanglan kita kontak ta karon ni Kristo. Natay kalisod Ginoo tabangi ko Hesus, atagi ko galamhan. Hesus nga makapugong ko niya akong kaibog. Hesus nga makapugong ko niya akong kasuko. So atong gi-kontak kanunay tang nangayo sa Ginoo sa atong kakulangan pun aniya, sa atong kahiwian matulid niya. Call always the name of Jesus. Ana sa Salmo 115:18, praise Him now and forever. Tayga ang Diyos karon ug sulay katapusan. Muna nga, muna gikinahanglan nato kung gusto tang masantos. Kunya ang pagkasantos na sa Pinaday 14:12. Mauning pailob sa mga tao nga santos o balaan. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios. Sugo sa Dios. O nagbuhat og maayo, nagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. So mo na to na naata sa grasya, unya matud pa nagtuman sa sugo, nagbuhat og maayo. Mao na ang pagkasantos. Dili kay ingon nga ato na nga marag umulon ba nato panday-panday tas tong kamot og santos larawan man. Pero ang kinabuhi pagkasantos gasa nas Ginoo. Ato langgi responded sa in English ato pa atong gitubag ba. Ay ang hatag atong gipamuslan nga gasa sa Ginoo. Mo nang pagkasantos. Di makalahutay kita. Kaya na may mga santos nga
may kay kinabuhi. Sama ni Judas Iscariote, pagka may kinabuhi, pagsugod. Pero kung tanaw niya, daghan mamulimos. May ni mo aspire ko inig, kuanbi, kanang tesorero. He became treasurer of the apostles. Taas ang puntil. Kaya daghan makay mo dool. Yur, dapat tayong taon nga mong mga hinaguan. Tuwa ni Kuan Judas Iscariote, siya tesorero suod. Kunya, malipat kay mga apostoles, kuot sa siya, suod sa bulsa. Sabi ko, sige, gastuhan niya, takibaw. Irmal dito to Judas. Ningon na Biblia, that is the reason that Judas betrayed Christ because he betrays his duty. Kaya duty man niya pag-amping sa mga limos taon to sa mga tao. Yaya man rin kuuton. So, mauna siya ang itabo. That was Judas. Niya, mo lagi, nga kining kanang kwarta di ay sa period of canonization. Doon ay magagustuhan. Kanang publication. Katong kinabuhi, kasama ng kinabuhi niya, Teopilo Kamumot, gi-reprint na siya, panghatag, mga prayers, panghatag. So gasto na, dako na gasto. Kunya pag-ingon nga, dunay milagro. Usa ka milagro, usa ka tao nga dunay kanser, nagdibuto siya ni maubalaan, wa pa makanonize, kining nayo. Kita na sa doktor, grabe naman, stage 3 naman to. Wa naman mangyod, milagro na. Pero di man matuong nga tao na. Muna ngayon lang nag-documentation. The document will prove, process, nga yadto gyud sa mga batid, expert, no, tinuod gining milagro na tuon na ka doktor nagpahayag nga incurable ang sakit niya na ayo. So mugastosan. So kining mga butanga mao ni ang gingon nato nga gastuhan sa usa ka gituboy pagkabalaan. Pero kasagaran na mga balaan, mga kabos, nyawa na sa nga matay na 100 years una pa gani makanonize. Wala mga parintit yang buhi pa na. Ang huimo na mga parokya. The parish itself, din siya matao. Then the diocese din siya matao. Muna yung gasto. Tigo mga obispo, mga kolekta, muna yung gamiton sa pagasto. Dili kay gipangwarta na, dili. Muna yung kagamitan. The documentations and the publications. So muna siya, dili kay gibayaran ng sa tupa para mo canonize. No, dili na tinuod. So muna ito ipadayag, Edwin, nga ang pagkabalaan gisulti na ni San Agustin. Si Pong San Agustin, ang Diyos nga nagbuhat kanimo, wa kapatabanga kanimo, pero ang Diyos dili makaluwas nimo kundi kamutabang nimo. Nindot kayong linatin niya na. Dios que creabiti seniti, non salvabiti seniti. The God who created you without you cannot save you without you. Munang dili tamingon, mararagonig aspirin, sakit sa iktumar na to, paabot ng dagbayo ta. No, that is not salvation. Salvation is our active openness. Bukas nga itong kalag. Bukas nga itong challenge, paglihok. Waton ko ni Ginoo. Kaya usara akong kag. Kaya ngatik aton ako sa impiyerno, maingon tiyali ko, Ginoo, musimba ko ni mo kada adlaw, katuog yun sa saka adlaw. That's too late. Karon ka usara sa saksimana, Domingo, yawa ta katuman, unsa na ka na itong panumpa dito sa impiyerno. Ginoo, balikan lang ko, buhian lang ko, Ginoo, kay musimba ko ni mo katuog sa saka adlaw. O magay kasimbag ko sa kabuhan, katuog na sa saka adlaw. Mana, gihimon na sa taglayin pamakak, bisag tuwa na sa impiyerno. Now is the time. Atod pa San Pablo. When you hear the word of God, now is the time. Do not postpone tomorrow because tomorrow has its own misery. Ayaw iuswag ugma. Kaya ugma, doon na iyang kugalingong kagulanan. Muna nga itong tubags may pangutana ni Brad Edwin Paragoso. Balik na ni Brad Carlo Badenas. Daghang salamat, Brad Sok, sa higayon. Handos ako sa pangutana, Brad Sok. Ang akong pangutana, Brad Sok, bahi na ning bunyag sa bata. Kay kita mga Katoliko, Brad Sok, sa wayon tas mga laing reliyon, tungod kay kini atong bunyag day, Brad Sok, matod pa nila, tinapulan nga paagi.
Kay kung masahon nato ang Biblia bradsok, Mateo kapitulo 3 bersikulo 16, tinaw ang Biblia nagtudlo nga si Kristo gibunyagan, tusmaw jud bradsok, mihaw-as si Kristo sa tubig. Dito bradsok kaklaro nga si Kristo gilubong gayud siya sa tubig ug mao kadto ang pamaagi bradsok sa bunyag matud pa nila bradsok. Unya bradsok nganong kitang mga Katoliko bunyaga nato ang bata ato ramang bubuan bradsok. Dili man nato itusmaw. Kung basahon nato balik bradsok sa Mateo 3:16, si Kristo gitusmaw jud tibuok lawas tuad dito sa tubig. Unya bradsok ang bunyag bradsok nagpasabot man na og paglubong matud pa nila bradsok. Roma 6:4 nag-ingon dito nga pinaagi sa bunyag gilubong kamo diha kang Kristo. Ang bunyag day bradsok nagpasabot og lubong. Nganong kitang mga Katoliko bradsok magbunyag tagbata ato ra mang bubuan dili man nato ilubong sa tubig bradsok. Palihog ko og pagpatinaw bradsok. Kanagong pong paglubong ang diha sa tao dunay kinabuhing kalagnon o kinabuhing lawas nun. Manang kinabuhi na itong lawas nun ay kamatay, lubong. Kung mang ato sang sala nga nakapahimo na itong dautan, sabton nga pinagis mo niya gilubong, buot sabot gihunong o gihunong na ito. That's the meaning of somewhat burial kung paglubong. Pero dili na paglubong nga itong kalag ilubong kay di man na mamatay itong kalag. Ang yan lang na itong idiomatic expression that the soul died, that is, the meaning is, he is cut off from God because he has no grace at all. Kung nagatay grasya, putol ta sa koneksyon na ito sa Ginoo. Muna tag manugbanog ng way tugot, lupad-lupad sa kasa, sa gusto. Kaya wala may nigunit. Pero sa 11, sa Oseas 11, 4:5, ang tao nga buutan gihigtan sa Ginoo. Dili gihigtan nga gibilanggo ba? Marag iro ba nga naihigot, biyabag ang iro nga di na mutultul sa balay, buyuron na lang sa gaon. O sa ta mayabag ta, we will be influenced by God's grace back to Him. Return to Him. Back to Him. Mo nang nganlan og grasya nga nag-influence sa atong kalag. Mo nang bata bunyaga. Tungod kay pagkatao sa bata, matud pa ni San Juan, ulipon na siya. 1 Juan 5:19. Naibaw ba kamo ang tibok kalibutan na ulipon siya? Mo nang ang bata di ay ikatao na ulipon siya. Nganong ningon mas si San Pablo sa 1 Corinto 7:14. Kay kung ang bata wala pa'y kahugawan, wala untay kinahanglan nga kamong ginaganan mudala kaniya. Na kahugawan ang bata-bata gisgutan. Muna ni Jesus mingon, pasagdi, ayaw pugngi, ipaduol ka na ako ang mga bata. Mingon sila mga bata, man ang nagdagandagan, hindi na tinuod. Kaya matod pa din o gipaduol, sige ni kanan ang mga bata. Gikugos ni Jesus, kuguso na ni mundako na. Kanya, mo lagi, manlaktod ta sa gisulti ni San Pedro, sa 2 Pedro 3:38. Mingon si San Pedro, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala o madawat yung Espiritu Santo, madawat ninyo pag ang pasaylo sa sala. Pag pabunyag kamo, hinulsuli inyong mga sala. Klaro man na sa mga dagko, kay namang word, pag hinulsul kamo, di man na hinulsul ang bata. Manang naa sa Buhat 2:38. Pero kung mulahos ka sa 39, ningon San Pedro, kining sa ara, dili ra para ninyo, sa inyong kabataan. Kanang kabataan akong itanaw sa Griego, teknoes. Ang word nga teknoes comes from the singular teknion, infant or baby. Mao na siya, kining sa ara, di lang alang kaninyo, kundi alang sa inyong kabataan. Kung nato ng literal, masuso, baby. Sucking babes. Infant, baby pa. Dili ka ng batang nagdagandaga na. So mo nang ipasabot sa 2:38-39 sa buhat. Nga bunyag di lang para sa dagko, para sa mga bata. Kabubuto na sa Ginoo. Ang Diyos samahan mo naghimog ihimplo, sumala sa 1 Corinto 10:1-3.
ug ang Dios nagbunyag pinagi ni Moises. Nagbunyag sa katawhan pinagi ni Moises. Pinagi sa panganod ug sa tubig sa dagat. Gitanaw na to giyon sa ning Ginoo pag bunyag atong mga katawhan sa Israel. Exodus 12:37. Unom kagatus kalibo 600,000. 600,000. Dili 6,000. 600,000. Counted only men. But when God pour out the water, it's not only the men, but including women and children. Bunyagas Ginoo pinagis panganod ng tubig o pinagis paglatas nila taliwa sa dagat. Sa pagbunyag samahan apil ng bata, apil ng babae, laki ray gihap 600,000. So klaro nga giapil gyud sa samahan pagbunyag. Kinsa makaingon nato sayob kayo oy Diyos samahan sayob ka kay giapil mo bunyag mga bata. Basaho sa 1 Corinto 10. 1 Corinto 10 versikulo 1:3. Ang Diyos nagbunyag pinagi ni Moises pinagi sa panganod ug sa dagat. So that was really the bunyag, the baptism done by the Father. Panganod. Doon ay tubig, igos las panganod. Doon ay dagat, latas sila sa lahos dagat. Pikas man ang dagat. Sa muna nga, kining, muna nga itong tubag sa pangutana, kabuot una sa Diyos. Kay matod pa ni San Pablo, ay nabasahaw nila, 1 Corinto 7:14. Kay kunang bata, wala pa'y kahugawan, dili unta kamo, magahimog kaugdahan, mga ginikanan. So, mga bata, doon ay kahugawan. Dili na kahugawan sa lawas. Kahugawan sa kalag. Ngayon na ito, salang panulundon. Original sin. O, lagi, kay naaman sa Biblia, na sa Job 14:4. Walay usa ka tawo nga limpyo nga natawo gikas babae. Walay usa ka tawo, walay usa ka batang natawo nga limpyo nga natawo sa babae. So, gawas ni Birhen Maria kay samtang gipanamkon pa siya ni Santa Ana, napuno na siya sa grasya. Sa muna nga, o garat ato tan Hesus, dili man to panigingnan. Kay bunyag man to ni Juan Bautista. Dili to panigingnan kay diya sa buhat 28, nagingon nga kadto si Apollo, usa ka disipulo ni San Juan Bautista. Pero siya, sa dihang namatay na Juan Bautista, nakabig siya sa tinuhuan ni Kristo. O gidawat na niya ang bunyag ni Kristo. So, di modo, dili dito bunyag nga panigingnan nga sundon ginato ang kang Juan Bautista. Kang Kristo kay si Apollo, human bunyagi sa bunyag ni John the Baptist, gidawat sa siya sa bunyag nga iya na ni Kristo. Dahil nakabig siya sa tinuhuan ni Kristo. So, muna nga, dili tamingon nga, si Kristo gibunyagan mo to ni Juan Bautista. Sa may isa ni Kristo gibunyagan Juan Bautista. Dili man to tungod sa kay si Kristo may isa. Kundi aron pagbutiyag sa Santissima Trinidad. Kaya diyang gibunyagan si Jesus sa Sapa Sordan, mikunsan man ang Espiritu Santo. Nadungog ang tingog sa Diyos Samahan. Nakita si Jesus dito sa Sapa Sordan. Muna nga, dito ang demonstration and revelation of the Holy Trinity. Kadto ba mo sa Holy Land, sa Jordan, din bunyagi si Jesus? Ang uban wa kadto, dagan sa nakadto. Pero napribilehiyo ko sa pagi sa Diyos nakadto sa ko kay nuno ko amigo nga nidapit na ko. Lubog mo ng tubiga. Lapok pag yun. Huwag mo nang itos mo sa katao, guwa na, magkabulingit sa lapok. Ay mo tingali, mutos mo lang, lingkod ka niya, bangon na. So usually, the baptism is, kuha ba kag kabo, ibubuan mo. Sa tubadi mo da, ang laog, tubig, kay lubog mo na. 1,000 years, just the same. Nga lubog na siya kay muna itimaan, nga gingon sa Ginoo, muagi ang Israel nga kung katawhan. O gumanlag agi ang tubig sa Jordan, nga tinaw kayo, lubog na hangtod sa kanturan. Hangtod karon lubog. Muna nga tingali, kanto sila sa Jordan River, maningo sila nga sa ensayo na pagtusmaw.
lapok man laman na. Ison salamat kayo sa iyong pagduyog ka namo ni atong tulumanon o tagbo tapuhon, uban na to si Brad Carlo Badenas, Brad Edwin Paraguso. Ato sang greeting des kung suod kayo sa Talisay, si Mayor Samsam Golias, na daghang kayo kalipay ng Talisay noon, kay doon na siya ay Talisay City College. Libre sa tuition fee, libre sa miscellaneous fee, may gastong ginikanan. Kanya, ang atong Talisay District Hospital, basta ma-admit ka, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Aksyon agad, ang tanang mga pagkinanglan nga, di na gyud mabuts makabus, sauro na, doon sa aksyon agad. Ibuligan sad sa atong ligdong o magpugihon sa ng Vice Mayor Alan Bukaw. May councilors, di na itong mga nlan karon. Salamat sa atong mga kaigsuunan, Catholic Faith Defenders, mabut sa atong pasundayag din sa katinawan sa pagtuo. Salamat ang Diyos magapanalangin ka nato. May gabi, may adlaw, may hapon, agad sa atong pagdangat ka ninyo ng atong pasundayag sa CCTN, katinawan sa pagtuo. To thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb, same that on the cross was hung, bore for man the bitter doom. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed